Amen, amen. Purihin po natin ang Panginoon. Isa na naman pong nakaka-bless na Sunday sa ating lahat. Alam ko na-excite po kayo ngayong umaga. Amen po ba? Magse-segue lang po muna ako. Kasi wag po kayong, amen. Wag po kayong mag-alala. Wala pong 30 minutes yung sermon ko today para hindi po kayo mainip at antukin. Kasi baka hindi na po ako makaulit. Amen. Kanina pong umaga, nagpe-prepare po ako pa-church, nagbibihis ako, ganun-ganon. Excited na po talaga ako. Talagang habang nagpe-prepare, nagbibihis, nagpe-pray ako. Sa sobrang ka-excitedan ko po, itong coat ko, nasira nasira yung botones. So, hindi ko alam kung binublooper ba ako ng Holy Spirit o inaasar lang ako ng kaaway. Kaya sabi ko, hindi ako papayag na hindi ko masuot to. In-order ko pa to sa TikTok tapos hindi ko masusuot. Naghanap ako ngayon ng sinulid at karayom. Bakit ba naman? Dinala ni PJ yung buong kit. So, naghanap ako. Buti nakakita ko. Naghanap din ako ng botones. At ibabalik ko ulit ito sa isa kong damit. Anyway, again, isa na naman pong nakaka-bless na araw ng Sunday sa atin. Gaya po ng narinig po natin from our dear pastors from previous week is all about Holy Spirit. Nakilala natin sino ba ang Holy Spirit, bakit siya binigay sa atin, at paano tayo mag-grow bilang Christian sa pamamagitan ng Holy Spirit. Let's continue to pray and embrace God's presence and special the power of the Holy Spirit to move this morning. Kaya sabihin niyo po sa katabi niyo, kapit lang, huwag kang pipikit. Let's pray. Lord, patuloy niyo po kaming tulungan na magkaroon ng malalim na relasyon sa inyo. Hindi po kami papayag na hindi po namin maranasan ang inyong presensya sa umagang ito. Holy Spirit, continue to speak to us. Rekindle the fire of your holy presence sa mga buhay namin. Hindi po kami papayag na mababaliwala lamang ang lahat ng mga pinag-aaralan namin tungkol sa inyo. Hindi po kami papayag na katulad pa rin po kami ng dati. Patuloy niyo po kaming baguhin. Hindi lang po sa harapan niyo, bagkos maging sa taong nakapaligid sa amin. Lord, shake off lahat ng pride. Lord, shake off lahat ng selfishness sa buhay namin. Lord, shake it off lahat ng mga bagay that it's not yours. Patuloy niyo kaming gawing bagong nilalang. Lord, release your fire and anointing sa salitang aming maririnig. We want your anointing, O God. Ayaw namin mag-rely sa mga sarili naming kakayahan. Today, Lord God, we want a new passion, a new heart, a new vision, Holy Spirit. Kumilos ka po sa aming kalagitnaan and make us new, O God. Make us new. In Jesus' name we pray. Amen. Again, patuloy po natin kilalanin ang banal na Espiritu sa ating buhay. Gaano ba siya kahalaga? When Jesus died, si Holy Spirit ang iniwan niya sa atin. Sabi sa 1:16-7, subalit sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit pag-alis ko, isusugo ko siya sa inyo. Si Holy Spirit ay laging andyan sa atin para to encourage and strengthen us sa buhay natin. Lalo na yung mga journey natin dito sa earth hanggang sa heaven. Tuturuan niya tayo na pagdating sa katotohanan. Ang Holy Spirit ay binigay sa atin para Para turuan tayo kung paano mamuhay in Christian life. Kaya we need to stay connected sa Kanya. Amen? Hindi ba ang lahat ng mga bagay na umaandar dito sa paligid natin, kinakailangan ng mga power, yung mga camera na yan, mga ilaw, mga aircon, lahat ng gadgets natin, kailangan i-plug in sa kuryente para gumana. At yan ang magiging work ng Holy Spirit sa atin. Sa ating buhay, pag dumating na tayo sa point ng buhay natin, na pinanghihinaan na tayo, nanlalamig na tayo sa Christian walk natin, lalong-lalo na sa spiritual life natin, yung tipong hindi na tayo nag-grow as a Christian. We need to establish ourselves to be connected araw-araw sa Holy Spirit. Si Holy Spirit is is power. Kung paano gumana ang lahat ng mga appliances dahil sa
connected sila sa source ng power, dapat tayong lahat laging connected sa kapangyarihan ng Holy Spirit sa araw-araw nating buhay. Amen? Again, ang Holy Spirit ay provision ni God for us to live in Christian life. Hindi lang niya tayo nilikha dito sa mundo nang wala lang. Hindi niya tayo ginawa dito sa mundo nang wala tayong purpose. Even ang mga paper clips, may gamit yan. Ang mga pen, ang mga papel, may gamit yan. Kaya sila na-imbento. Kaya if dumating man tayo sa times ng buhay natin na we feel empty, parang ang hirap-hirap na pagod na tayo. Ayaw mo nang lumaban. In short, na empty bat na tayo. Nangihina tayo, nawawala na tayo ng drive to connect. Even sa ating mga kapwa-kapatira, nadidisconnect tayo. What more pa sa Holy Spirit? And even kay Lord, we feel down at hindi na tayo makapag-pray madalas. Kapag hindi mo na makita yung purpose mo in life, ang hirap matupad ng pangarap mo. Until now, drawing pa rin. Kapag meron tayong mga heartaches, disappointed and discouraged na tayo sa buhay. Tipong ang tagal-tagal na nating nag-aantay. Until now, single ka pa rin. Sa lahat ng preaching, kasama ka pag single ang usapan. O, di ba? Yung mga ganyang moment. Pagka mga ganyang moment, natatawa kayo, di ba? Or nasa stage na tayo na until now, hindi pa rin po tayo gumagaling sa ating matagal na karamdaman. Ano ba usually ang kinakailangan nating gawin para yung bawat sigaw natin, ang bawat iyak natin, kapag hindi na natin yan kaya, pag hindi na natin kaya, ilang tissue na, ilang towel na ang nagamit natin. Kaya ang title po ng sermon ko this morning, ang tagal, di ba? Is all about stay connected. Sabihin mo nga sa katabi mo, stay connected. Stay connected meaning join or link together. Kumbaga sa chain, magkakabit-kabit. Saan daw ba tayo dapat laging nakakonect? Parang wifi, dapat laging nakakonect sa power. Kasi kung wala, hindi siya nakasaksak, walang wifi at marami po ang iiyak. Walang internet. Pag we feel sa buhay natin we are alone, need to talk, need nating ma-comfort, need natin ma-unload lahat ng bigatin natin sa buhay. Dapat lagi daw tayong connected. Kanino? None other than the Holy Spirit. Paano daw tayo mananatiling connected sa Kanya? At para ma-receive natin yung full miracles na matagal na nating inaasam sa ating mga buhay. Number 1, make room for the Holy Spirit. O diba, sabi ko sa inyo, matagal na. Pwede nga ako mag-tumbling dito. Madali lang. Sabi sa 1:14, 16, 17, hihiling ako sa Ama at bibigyan niya kayo ng ibang tagapayo upang siya ay matatili sa inyo magpakailanman. Ang tagapayong ito ay ang Espiritong katotohanan. Hindi siya matanggap ng sangkatauhan sapagkat hindi siya nito nakikita o nakikilala man. Kilala niyo siya sapagkat siya ay nananahang kasama niyo at sa inyo. Kung gusto mong magkaroon ng miracles sa buhay mo, make room for the presence of God. Hindi lang sa puso natin. If gusto nating manaan sa presence ni Lord, gumawa tayo mismo ng altar saan? Sa ating mga kwarto. Kung saan tayo, mas nakakagalaw. Katagpuin po natin ang banal na espiritu, ilak natin ang ating mga sarili, then we pray. Alam nyo ba na ang prayer, ang susi para si Holy Spirit ay bumaba? Amen? At yan ang mga ginawa ng mga disciples ni Jesus during their time na nagkaroon ng revival because of their prayer. Bigyan natin ng room si Lord sa buhay natin kung gusto nating magkaroon ng miracle. Increase our faith to God and make rooms where God will move. If you want to stay connected with the Holy Spirit, make room for Him and pray for miracles. Number 2, receive the power of the Holy Spirit. Dahil gumawa na tayo ng room para makapasok ang Holy Spirit sa atin, ready na natin yung ating mga sarili na i-receive ang kapangyarihan ng Holy Spirit. And sabi sa Gawa 1:8,
Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Papaano natin marireceive si Holy Spirit? If we are full of ourselves, puno na tayo ng mga dreams natin, na mga gusto nating mangyari sa ating buhay, nandyan yung pride, yung sin, self-indulgence, or our own will and desire. Galing na tayo sa mga sarili natin. Hindi na tayo tumatanggap ng correction. Dahil ang alam lang natin, magaling na tayo. Buksan na natin ang ating mga puso. Surrender na natin lahat sa Panginoon to receive the power of the Holy Spirit. Ito na yung pagkakataon na wag na tayong manatili sa dati nating pagkatao. Kung kinakailangan na nating sumunod sa Panginoon. Kung meron ng conviction sa mga puso natin, si Holy Spirit yan. Kaya wag na tayong mag-compromise sa mga bagay na hindi naman kay Lord. Kailangan na nating malasing hindi sa kape, hindi sa milk tea, o sa alak. Hindi sa mga old vices natin at hindi sa mga bagay na nagpapasira sa ating buong pagkatao. Evacuate na natin yung old self natin. Kaya pailisin na natin yon kay Holy Spirit, yung ating mga personal agenda. Kaya kung gusto nating pumasok si Holy Spirit at magkaroon ng power sa buhay natin, alisin na natin yung tayo ang magaling. Tayo ang sikat. Super entitled na tayo sa lahat ng bagay. Tandaan natin, walang kwenta ang lahat ng bagay. Kung hindi natin i-resist ang mga yan at hindi natin papapasukin si Holy Spirit sa buhay natin. And lastly, after nating ma-receive ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, meron na tayong kapangyarihan na to live a holy life. Live a holy life, parang ang hirap. Ano ba yung live a holy life? Ang sabi sa unang Juan 1:13 at 15, kaya nga ihanda ninyo ang inyong isipan. Gaya ng pagkabigkis ng baywang, magkaroon kayo ng maayos na pag-iisip. Lubos kayong umasa sa biyayang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Jesucristo. At sabi sa verse 15, at sapagkat ang tumawag sa inyo ay banal, magpakabanal din kayong katulad niya sa lahat ng inyong pag-uugali. Ang pagiging banal ay pamumuhay na na alam mo na kung ano ang tama at mali. Dapat ang ginagawa na natin kung ano yung tama. But living in holiness is not an instant. Nakatulad ng mga instant noodles, instant coffee, and instant BF or girlfriend. Buti salamat sa app. Nasa daily decision tayo na piliin araw-araw sa buhay natin ang ways ni Lord over sa sarili nating gusto. Kaya bilang Kristiyano, dapat iba na ang dinidesire natin. Hindi na tayo namumuhay sa mga flesh o tinatawag na pita ng laman. Ang holiness ay yung ginagawa mo na, yung gusto mo sineseparate mo na yung sarili mo in doing things na hindi ka lugod-lugod sa Panginoon. Kaya kung gusto mo na maging connected kay God, i-disconnect mo na yung sarili mo sa world. Lumayo na tayo sa mga temptation. Huwag na tayong gumawa ng isang bagay na magpapahiwalay sa atin sa Panginoon. Kailangan na nating sumunod sa Panginoon. Lagi nating naririnig. Obedience is better than sacrifice, and partial obedience is still disobedience. Pero mas mahal natin yung sarili natin. Kaya nananatili pa rin tayo sa ginagawa natin. Hindi pa rin tayo nagpapakorek. Ang tagal na dinidil ng Panginoon sa atin, wag mo nang gawin yan. Pero sige lang, wala namang nakakakita sa atin. Live a holy life that is pleasing to God. At magpakalalim tayo sa pamamagitan ng Diyos. Kung gusto mo maging Kristiyanong hindi umuurong, live according to the Holy Spirit and die to your flesh. Ang main goal ng Holy Spirit is to glorify Jesus Christ through you, me, and us. At isa pang main goal niya ay para tayo maging Christ-likeness. Kaya hindi na dapat matigas yung mga ulo natin.
madali na tayong maibend, madali na tayong mabali. Dahil hindi lalabas si Jesus Christ sa atin, kaya dapat bendable tayo, nako-correct pa rin tayo. Hindi yung puro na lang sariling lakad o agenda natin. Ang nasusunod, inabot na tayo ng dekada dahil hindi tayo bendable. O until now, ayaw pa rin nating magpakorek. Tandaan natin, hindi makikita sa mga taong nakapaligid natin si Jesus Christ. Kung hindi tayo magpapatama, dahil ang main goal ng Holy Spirit is holiness. Kaya wag na po tayong lumaban. Amen? Tandaan po natin, living a holy life ay produkto o resulta kapag tayo po mismo ay ang buong pagkatao natin ay connected na sa Holy Spirit. Kaya stay connected. Ask the Holy Spirit to fill us. Napakasimple lang ng pinapagawa ni Lord sa atin. Tanggapin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Let's all ask God and be ready to receive the power of Holy Spirit. Sabihin mo nga, "Come, Holy Spirit, kailangan kita ngayon." Sinusuko ko na yung mga nandito sa loob namin na hindi sa'yo. Mga bagay na personal na nagbibigay kasiyahan sa amin. Holy Spirit, we need you right now and convict us. Strongly live in us. Fill us with your holy presence. Alisin mo sa amin yung kami ang magaling, kami ang sikat, kami ang masusunod lagi. Kahit na paulit-ulit mo kaming nire-remind na ito ang gagawin namin. Alisin mo yung sexual desire namin. Pagnanasa sa mga magagandang mga gadget. Pagnanasa na magkaroon kami ng lahat ng bagay dito sa mundo. We want to stay connected, Holy Spirit. We want to stay connected, Holy Ghost. We want to stay connected, Holy Spirit. Punuin mo ang buhay namin hanggang mawala kami at makita ka sa amin. We want to stay connected to enjoy your holy presence, Lord. We want to stay connected with your word and fill us. We want to stay connected and be your friend, Holy Spirit. Today, ito na ang prayer namin. If merong pagsubok sa aming buhay, we want to stay connected in prayer. If dumating na yung time na nadadapa kami, we want to stay connected para makabangon muli. If nadidisappoint na kami sa buhay namin, we want to stay connected to your word. If we are hopeless sa mga plano mo sa amin, we want to stay connected to the power of your promises. Kapag dumating kami sa pinaka-lowest point ng buhay namin, we want to stay connected. Let's continue to stay connected. Especially sa prayer life natin, dapat intentional na po tayo lagi. Sa pagbabasa ng salita ng Diyos, sa pag-worship kay Lord, involve na natin si Lord sa lahat ng decision natin sa ating buhay. Cornerstone Marikina, gusto niyo po ba talaga ng revival? Connect natin ang ating mga sarili sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Si Holy Spirit, hindi lang yan nagko-comfort. Si Holy Spirit, hindi lang yan tagaliw sa atin. Si Holy Spirit, binigay yan sa atin, para samahan tayo sa lakad natin as a Christian. Si Holy Spirit, ibinigay sa atin para Para mas makilala natin ang Panginoon. Pero tandaan natin, si Holy Spirit nagko-correct yan. Kung gusto mo ng revival, magpa-correct ka. Lagi nating sinasabi, Lord, we want revival. Lord, we want to experience your power in revival. Lord, I want to see revival. Pero walang nababago sa atin. Same old pa rin tayo. Christian tayo pag Sunday. Pero friends natin si Taning pag weekdays. Tandaan po natin, ang kapangyarihan ng revival ay magsisimula sa atin if we are willing to change. Amen? Kaya kung gusto nating ma-experience yung revival at ma-sustain sa buhay natin, ask God and make room for the Holy Spirit to move. Amen?
Ito ang hamon ko po sa bawat isa sa atin. Ang trabaho po ng Holy Spirit ay samahan tayo sa araw-araw. I-remind tayo sa mga dapat nating gawin at hindi natin dapat gawin. Hindi lang siya taga-aliw, siya ang cheerer natin kapag tayo nanghihina. Kung sa tingin nyo, tapos na ang laban mo, tapos na ang mga plano ni Lord sa buhay mo, nagkakamali ka. Hindi pa tapos ang laban natin dahil andito pa tayo sa mundo. Kaya kung ikaw man ay huminto na sa pagtakbo, huminto ka na sa calling mo o sa ministry mo, papasukin mo muli ang Holy Spirit sa buhay mo. Make room at hayaan mong itama tayo sa buhay natin. Ang trabaho ng Holy Spirit ay gisingin tayo araw-araw at i-remind tayo paulit-ulit, laban lang. Andito ako para sa'yo. Lumaban ka lang. Kung napagod ka na dahil sa mga bagay-bagay sa buhay mo, kung nawalan ka na ng gana para magpatuloy ka, dahil yan ang nire-remind sa'yo ng kaaway. Guluhin ka para hindi mo makita na meron kang malaking pagkatawag. Guluhin ang isip mo para ipakita sa'yo na wala ka ng purpose. Kaya si Holy Spirit matagal na nandyan sa buhay natin o sa puso natin. Kung paano kumilos ang banal na Espiritu sa buhay ng mga disciple ni Jesus, ganon din siya kikilos sa mga buhay natin. Kaya buhayin natin ang pagkatawag ng Diyos sa buhay natin. Papasukin natin muli ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa ating buhay. Hindi ka papatay. Buksan mo muli ang puso mo at pag-apuyin mo. Kung hahayaan mo lang ang Holy Spirit na gamutin ka at hayaan mo siya na lakaran ka para magpatuloy, magkaroon ng muling pagbabago sa mga buhay natin, iyan ang tunay na revival. Revival is true. Revival will come if you are willing to be transformed and be changed by the Holy Spirit. If you want to receive miracles sa buhay mo, if you want to receive promotions, if you want to receive fresh manna of anointing from God, if you want to receive God's promises, if you want to receive healing, if you want to be an overcomer, if you want to live a victorious life and be transformed, stay connected to the power of the Holy Spirit. If you want revival, stay connected to the power and works of the Holy Spirit sa buhay mo and be transformed. Live a happy life and stay connected to the Holy Spirit. Cornerstone Marikina. And live your purpose. Amen! Magsitayo po tayo. Patuloy po nating invite ang banal na Espiritu na kumilos sa ating mga buhay. Tinatawag ko na po si Pastora Cathy. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. You know, if we're going to reverse the order nung kaninang binanggit na point si Sister Avig, we need to live a holy life. But we can only live a holy life if we receive the power of the Holy Spirit. Live a holy life, receive, and how you can receive if you make room for Him in your life. Make room. Make room for Him. Gusto mo ng kapangyarihan ng banal na Espiritu sa buhay mo ngayon, tanggapin mo. Kaya, we will end the service with a prayer and a song that today we ask, Lord, come, Holy Spirit, fall afresh on me. Tanggapin mo ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Mga bagay na hindi mo kayang talikuran noon ay matatalikuran mo lamang ng dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu sa buhay mo. For us to live a holy life, that is the desire of God for each one of us today. Come on, let's sing this song. Thank you, Jesus. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy
Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come on, let's sing that again. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renew. Nothing compares to your place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. Reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renew. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Can we just all lift our hands to God today? And as the musicians keep playing, as your hands are stretched, you say, Lord, I'm reaching for your heart. Reach for the Lord's heart today, because He's the one who holds your life. Maging ang dalangin natin ngayon, Lord, draw me close to you. As your hands are stretched and as you're trying to reach His heart, that He will pull you closer. Damhin mo ang paghila sa iyo ng Panginoon, palapit sa Kanyang dibdib, nang marinig mo kung anong tibok ng Kanyang puso. And I pray that as your hands are stretched today, that you will make room for the Holy Spirit in your life. You'll say today, Lord, as my hands are lifted up, I make room for you. Come, Lord, and fill me. Maging dalangin mo ngayon sa harapan ng Diyos, Lord, naalis ko sa iyong harapan, ibinababa ko, Panginoon, ang mga bagay na hindi kalugod-lugod sa iyo. Punuin mo ako, Panginoon, ang kapangyarihan mo. That you will fill me, Lord, with your power anew. Lord, I want to stay in the place where your power is felt. Lord, I want to remain in the place where your presence is there. Lord, that you will just saturate me. Fill me. Fill me, Lord. Come on, let you have your own conversation with God today. And receive the power. Receive it. Receive it in Jesus' name. Alam nyo, hindi madamot ang Diyos. Sabi niya, hilingin mo lang. Just ask. Hindi niya titingnan anong credentials mo. Hindi niya titingnan anong mga nagawa mo. Hindi niya titingnan
kung ano pa ang mga gusto mong sabihin, ang iniintay niya lang ang puso na magsasabing, Lord, hinihiling ko, punuin mo ako ng banal na spirito. Tinatanggap ko ang banal na spirito sa buhay ko. Tinatanggap ko ang kapangyarihan mo upang ako'y magkaroon ng buhay na bago. May pagbabago sa akin nang dahil sa kapangyarihan mo. Tinatanggap ko ito, Panginoon. Just ask the Lord today, Lord, come. Come and fill me. Come and fill me. Come and fill me, Lord Jesus. Come and fill me. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power renew. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come on, let's just linger a little bit. He is here. He's here. Oh, such sweet presence of God. Oh, thank you, Jesus. Ibinubulong niya sa iyo ngayon kung gaano kanya kamahal. Oh, mahal na mahal tayo ni Lord. Thank you, Lord. Lord, thank you kasi mahal mo kami kahit di namin deserve. Thank you, Jesus. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Hallelujah. Taas natin ang ating mga kamay. Tanggapin ninyo ang pag-ibig at pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak, at ang walang hanggang pakikipisa ng banal na Espiritu sa pangalan ni Jesus. Amen at amen at amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. God bless us all.
It's her birthday tomorrow. And she has something for everyone today. Hello. She has something for everyone today. And the shoebox are also gonna be distributed. There are stuffs that are going to be distributed by the moms in the Shoebox Project, and there's food for everyone.